Okay. Sige po, let us start. Holy Spirit, thank you. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. At sobrang napaka-amazing God po ninyo talaga, Ama. Amen. Yes, Feel Lord. kalayo man kami sa distance, Panginoon, different places. Pero ramdam, Panginoon, yung oneness and unity sa pamagitan ng power ninyo, banal na Espiritu. And today, Lord, ngayon, personally, sobrang nagpapasalamat po ako dahil kanina po ang daming mga divine appointments na Wow, pinagawa Lord. Praise God. pagkatapos po ng devotion sa barangay na ako po yung pinag-lead because of the situation ng lugar nila, Pastor Joanne. Kaya ang dami, Panginoon, na nakaranas po ng kapangyarihan po ninyo, O Lord. Kaya hanggang sa kasalukuyan, kahit na nasa online kami, Panginoon, dalangin ko na ngayon pa lang, Lord, talagang yung divine intervention, Lord, mararanasan ng bawat isa ngayon sa platform. Mangusap po kayo sa akin personally at hayaan na maramdaman ko po at marinig ang boses ng Panginoon kung paano ko po ipahayag ang nais po ninyo para sa aming lahat ngayon dito po sa Daybreak. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. 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 Malakas po ba ang boses ko po? Yes po, Pastor. Loud and clear. Salamat po. So today, July 28, ito po yung aking divine assignment sa pamagitan na po ni Pastor Rory, God's Purpose or Mine by Pastor Oswald at St. Verse. So talagang ano po ito para sa atin lahat itong katanungan na ito. Layunin ng Diyos o layunin natin. So sa title pa lang, nangusap na si Lord that kapag ang layunin ng Diyos ay inaangkin po natin mabigat. Kapag ang layunin ng Panginoon talagang tinitake natin as tayo ang may akda, it is so impossible to do His mission accordingly. At dito po naririnig ko at naaalala yung laging sinasabi ni Ate Vida, kilos tao, hindi kilos Diyos. So, kapag kilos tao, stressful, hindi po siya tumpak. Pero kapag ang layunin ng Panginoon ay hayaan po natin na siya mismo ang kumilos. Alam po natin lahat na mailagay po ito sa tamang panahon, angkop na pagkakataon para maibahagi po sa lahat kung ano po yung layunin ng Diyos para sa ating buhay. So ang sabi po sa Mark 6:45, He made His disciples get into the boat and go before Him to the other side. So alam po natin ang senaryong ito, kakatapos lang po dito ni Jesus, no, kasama ng kanyang mga disciples and yung crowd sa ah, tawag dito, Prayer Mountain. And ito na yung pagkakataon na tapos na ang mission para i-meet ni Jesus at naghimala siya ng to the highest level na feeding of 5,000 kung hindi pa ako nagkamali. So pinauna na ni Jesus yung kanyang mga disipulo sumakay ng bangka papunta sa lipat, no, ng dagat. And naiwan si Jesus para ayusin yung pag-uwi ng mga tao. So dito po makikita natin kung ano yung purpose ng Panginoon. Kasi pwede naman siyang sumabay na, sumakay na sa bangka kasi I'm sure pagod na din si Jesus that time. Pero pinauna niya ang kanyang mga disciples. So meaning susunod siya na
naglalakad. Ang sabi po sa next slide, Ate Finet, please. We tend to think that if Jesus Christ compels us to do something and we are obedient to Him, He will lead us to great success. We should never have the thought that our dreams of success are God's purpose for us. So talagang ano po, yung ah, pagiging masunurin, no, obedient sa Kanya, 101% po. Ito po yung maglilid sa atin sa tagumpay ng trabaho sa ubasa ng Panginoon. Hindi po ito madali. Pero kung naiintindihan natin kung ano ang nais ng Panginoon, kung naiintindihan natin na yung author ng lahat ng ating ginagawa ay ang Diyos, hindi po tayo magdududa na sumunod sa Kanya kahit na hindi po madali at mahirap unawain. So tulad ngayon, Ate Vida May nandyan siya sa ibang bansa at yan yung kanyang mission. She obeyed the Lord kahit na wala siyang kasama from Philippines, no? Mula sa power. But yung power ni Holy Spirit ay super duper enough to be with her para magawa kung ano yung nais na ipagawa ng Panginoon sa kanya sa mga lugar na kanyang pupuntahan. Yung divine appointment for Ate Vida with the Holy Spirit. So, hopefully, talagang si Ate Vida, ano yan, aapuyin ng pagpapala ng Panginoon. At maraming reward with Ate Finet at ibang mga kasamahan as Ate Vida obeyed the instruction of the Lord. So kapag si Lord ang nangunguna, tagumpay. So wala tayong ibang gawin kundi ang sumunod lang talaga at mag-enjoy sa kung ano yung mga revelations ng Panginoon. Amen. Sa next Amen. sa next slide po, Ate Finet, ang sabi po dito sa next slide, in fact, His purpose may be exactly the opposite. Yun na. We have the idea that God is leading us toward a particular end or a desired goal, but He is not. So the question of whether or not we arrive at a particular goal is of little importance, and reaching it becomes merely an episode along the way. What we see as only the process of reaching a particular end, God sees as the goal itself. Mm. Alam ng Lord alam Wow. niya yung pinaka beginning, pinaka umpisa hanggang sa dulo ng kanyang plano. Ni isang particular situation, hindi nalalampasan ng Panginoon. Wala siyang kahit na konting pagkakamali sa mga plano niya kung bakit gusto niyang paunahin yung kanyang mga disciples. And sa atin din, sa ating mga personal na buhay, sa paglilingkod natin kay Lord, no, ako personally, talagang ano po nung minsan umapila ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, may layunin din po ako. Tapos yung layunin mo sa buhay ko parang napakalayo naman sa gusto kong mangyari. Kasi ano Lord yung aking plano personally naka-fix na po Nandito ako sa Kansinala Christian Community with my family. And then nag-enjoy na po ako sa barangay Ako yung nagli-lead. Doon ako nilagay ni Pasjo. And then sa Davso, inuumpisahan na pong maayos ulit. Okay na ako dito, Lord, pero dinadala niyo po ako sa malayo na hindi ko kasama ang pamilya ko. So, talagang taliwas. But I obeyed the Lord kasi way back, my word,
My word na. Alam niyo po yon, magiging DS ako with Pastor Esther, no, Bartolome. Nasa UMC pa ako noon. Tagal na noon. Tapos tumawa lang ako. Sabi ko, paano ako magiging DS? Ayaw nga nila akong patayuin kapag may mga event kasi hindi kami type. Allergy sila sa amin. Si Ate Vida, Pastor Joanne, tsaka ako. Paano ako magiging DS, Lord? Tinawanan ko yon. Sabi ko, imposible. Pero tingnan niyo po yung nangyari. Dahil sa pag-obey ko sa Panginoon, kahit na hindi ko siya naiintindihan at hindi madali, sumunod ako sa Kanya, nag-aral kahit na hindi na dapat, ano, no, grabe. So ito, kaya nga sabi ko, alam nyo, itong pagiging presiding elder, Visayas, Mindanao, nag-yes ako kay Lord na alam ko ayaw ko to. Ayaw ko ng ganito kasi responsibility malaki. Tapos alam ko yung kakayahan ko. Hindi ko kayang gawin to kasi wala naman ako masyadong alam. Kaya lang sinabi kasi ni Lord, that's why I obeyed. Tinanggap ko yon dahil sa Panginoon. So hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin, pero naniniwala ako dahil nagtitiwala ako sa Kanya, gagawin ko yung mga bagay according sa kakayahan niya at sa willingness na mayroon ako. So talagang ano po, hinihiling ko lang lagi sa Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang pusong masunurin. Tapos, Holy Spirit, lagi po kayo mangusap sa akin kasi kung ako po yung mag-strategize ng mission sa Mindanao, hindi ko po alam kung paano umpisahan. Kasi hindi po madali. So talagang ano po, iwanan mo yung pamilya mo, mga alaga mong aso, yung asawa mo, ikaw mag-isa, very hard. Pero ang na-observe ko lang po dahil sa salitang obedience, ano po, may kapayapaan. So bago po ako pumunta dito ng ano ha, ng tawag dito, ng Pampanga ulit, ilang ulit nagkaroon ng bagyo doon, ako mag-isa sa pastoral. Talagang biglang brown out, ikaw mag-isang, lakas ng ulan, lakas ng hangin. May peace. Nawala yung takot. Pero may mga pagkakataon, kakain ako mag-isa. So kakanta ako as prayer. Praise God from whom all blessings flow. Hanggang doon pa lang yung nakanta ko, biglang bigat ng mata, ng puso. Iiyak na ako malakas. Nasa harapan ko yung pag... So ito yun. Talaga. Alam ng Panginoon, God sees as the goal itself. So alam ni Lord. So sunod-sunod lang pag may time. Amen? So next slide po. Amen. Next slide po, Ate Finet. Dadaldal, Amen. dadaldal. Okay, ang next slide po. What is my vision of God's purpose for me? So ano yun? Whatever it may be, His purpose is for me and to depend on Him and on His power now. So na-advance na pala yung mga kadaldalan ko kanina. If I can stay calm, faithful, and unconfused, while in the middle of the turmoil of life, the goal of the purpose of God is being accomplished in me. Wow! Amen. Imagine mo yon na ikaw yung magdadala ng power ng Panginoon to bring revival sa Davao, sa buong Mindanao. Alam niyo po, pinagpipray ko, Panginoon, bigat-bigat naman ang assignment mo sa akin. Kahit sino yung nagpipray, sasabihin niya, you will bring revival to Mindanao. Sabi ko, Lord, sige. Total assignment ko to, bigyan mo ako ng makakasama na talagang namang matapang. Alam niyo po, binigay na ni Lord. Noong conference dito po sa sa Shepherd's Palace, na-meet ko po si Attorney Cheryl. Miyembro siya ng Solid Rock. At pareha po kami ng layunin. So mayroon na po kaming pinag-usapan kasama ang Panginoon. At yung name ng aming group is Conquest Mindanao. O, di ba? Wow. Praise Tapos, God. wala sabi ko, Lord, bakit kaya puro gulong yung mga nakikita ko at nire-release every time na may mga gathering? Outcome, sa pag-uusap namin ni Pastor ni Cheryl,
yung kanyang asawa pala, ang business niya ay mga gulong at iniikot niya everyday ang buong Mindanao. Tapos yung kanyang mga ka-close, mga Muslim, mga Maranao, mga unbelievers of Jesus. Sabi ko, ito na Lord, ano na to, unti-unti na. So nakaka-enjoy ang Panginoon, no? Ito yun. Bilang Kristiyano ako personally, gusto kong sabihin ito, hindi tayo kailangan ma-confuse. Kung ano yung mga pinagagawa ng Panginoon, ang keyword lang talaga, obey and enjoy. Kung ano yung presence, power na talaga namang ini-infill ng Panginoon sa atin. Kasi kung tayo lang, we are so powerless to do these things. But kay Lord, posible. Amen? Amen. Amen. Next po, God is not working toward a particular finish. No? His purpose is the process itself. What He desires for me is that I see Him walking on the sea with no shore, no success, nor goal in sight, but simply having the absolute certainty that everything is all right because I see Him walking on the sea. It is the process, the outcome, what is glorifying to God. O nga naman, no? Wow. Talagang yun lang na witness nila that God is walking. Nagwo-walk si Lord sa gitna ng karagatan. And that is impossible. Pero yun yung isang kapahayagan para sa kanila na anumang unos, no? Talagang pinakita ni Lord. So ito yung purpose. Talagang pinakita talaga ng Panginoon sa mga disciples that everything in Him is possible. Amen. Talagang ang paglakad sa karagatan ng Panginoon ay isang kapahayagan na anumang unos, anumang circumstances na pagdadaanan ng kanyang mga disciples, sama tayo doon, ay talaga namang posibleng malalagpasan kasi kasama nating naglalakad sa mission ang Panginoon. God is with us and God is for us and God is with us. Tama doon, for us, with us, in us. The very present of yung Trinity, tatlong persona ng Diyos na sa atin ngayon, kasalukuyan. Amen ba? So talaga naman Amen. itong situation na pinapakita ng Panginoon sa atin every time that we are praying, kapag may mga inuutos si Lord or mga situations na kung minsan talagang as literal, nakikita natin na parang ang hirap humakbang. Hindi mo alam kung ano at kung paano, pero diyan pinapadaan ng Panginoon yung mga proseso. Parang kung minsan hindi natin nakikita kung ano yung magiging outcome. Kasi parang walang tagumpay, no, kapag tayo lang ang tumingin. Pero sa nakikita ko po talaga dito, kapag ang layunin ng Panginoon ay gugustuhin natin, magiging layunin na rin natin, talaga namang magiging magaan, mayroong kapayapaan, at sigurado talaga mag-glorify ang pangalan ng Panginoon kapag ginawa natin yung mission. Amen. Next Amen. slide, Ate Finette. God's training is for now, not later. Kaya nga ano po kapag may mga pinagdadaanan tayo na tawag dito sa buhay natin bilang tagasunod ni Lord, may mga situations na parang labo-labo, parang bakit kaya nangyayari to? So ako personally, tinitingnan ko yun as tinitrain ako ng Panginoon sa character, sa kung ano yung mga bagay na sa palagay ko kulang ako. So yung mga circumstances na dinadaanan ko araw-araw with my family, sa church, sa community, lahat yon tinitake ko as training sa Panginoon so that matututo ako kung paano gumalaw according sa galaw ng Panginoon. And then His purpose is for this very minute.
not for some time in the future. So we have nothing to do with what will follow our obedience. And we are wrong to concern ourselves with it. So what people call preparation, so God sees as the goal itself. So sabi nga, beautiful struggles. Yung mga struggles na pinagdadaanan natin sa ministry, Ate Finet, ayan na. Yung word noon sa'yo, tagal-tagal na yon. Hindi pa nga ata tayo nakalabas, no? Nasa ano pa lang, yung traditional fasting. Alam ko, ang tagal na nung words ko, Ate Finet, ah. Naalala mo na meron pa Yes, yes, men? Pastor. Mas parang nung nirelease ko yun, parang tumatawa-tawa ka pa kasi alam ko naman yung tawa mo, parang imposible na. Pero ngayon, unti-unti Ayun na na. yan. So talagang ano po, let us take kung ano po yung mga beautiful struggles every day. At doon sa mga beautiful struggles na yon, may purpose kasi si Lord. So unti-unti talagang pinifix niya tayo doon sa mga situations that sometimes we are not comfortable. Pero yun nga po yung encouragement ko para sa lahat. Huwag nating tingnan na parusa, no? Kung ano yung mga pinagdadaanan natin na kapangitan everyday. Kasi doon po tayo tinitrain ng Panginoon para i-align tayo sa mga sitwasyon na kung minsan dadaan tayo sa wilderness. Pero dahil trained po tayo at naiintindihan natin, yung wilderness situation natin ay parang hallelujah ang dating. Kasi alam mo God's vessel ka lang, no? Tapos nag enjoy ka sa presence ng Panginoon kung paano lusutan yung mga wilderness sa buhay. So ako tinitingnan ko lagi yung mga kapangitan sa buhay. Sabi ko, Lord, dito ako matututo. Lalo na sa mga persecution, yung tipong pag tiningnan ako, ah, parang wala namang alam gawin to, yung mga gano'n. Sabi ko, exactly, Lord, kung ako lang, wala naman talaga akong alam gawin. Pero kung po ang gumalaw para sa akin, allow them to see you in my life. Kaya, yun. So tayo din po, hindi lang po sa amin ito, no, ng mga pastors, kayo din ng mga lay people. Grabe. Yung anointing po ninyo talagang to the highest level. Kaya sa anuman pong plano ng Panginoon sa buhay natin, wag po nating ikahon si Lord, ay kay pastor lang yan, ay kay bishop, ay kay pastor or what. Sa atin po ito lahat. Tayo po ay mayroong highest calling individually, regardless kung saan ka nilagay ni Lord, regardless kung pastor ka o hindi. Amen po. So, Amen. next slide, Ate Sinet. Ayan, malapit na. Ayan, malapit na. So, ang sabi po dito, God's purpose is to enable me, us, to see that He can walk on the storms of my life right now. Amen. If we have a further goal in mind, we are not paying enough attention to the present time. However, if we realize that moment by moment, obedience is the goal, then each moment as it comes is precious. Amen? So, ito na yon, masyadong talaga, ang galing ng Panginoon. Talagang hindi po matatawaran yung kapangyarihan niya sa buhay natin. Talagang tingnan po natin kung ano po yung tindi ng kapasidad ng Panginoon. At doon po tayo manalig. Yun po yung ating panghawakan. Huwag po tayong humawak sa mga sarili po nating kakayahan, kagalingan, sariling mga resources or posisyon. Kundi talagang i-take po natin as power and privilege that sa lakad na ito, kasabay po natin ang Panginoon. Sinasamahan niya tayo sa anumang storms of life na pinagdadaanan po natin araw-araw. So,
Pasalamatan po natin ang banal na espiritu dahil lagi po siyang nasa situation ng pagiging present na katuwang sa buhay natin. Talagang obedience. Ito talaga yung pinaka-keyword para makita natin yung liwanag ng layunin ng Panginoon. Madalas, kapag may mga sinasabi si Lord sa atin ng mga assignments, di ba? Sasabihin natin, Lord, paano? Bakit? Tapos nag-aalanganin tayong sumunod. Yung tipong hindi pa nga tayo sumunod, nagrereklamo na tayo. Kasi pilit nating hinahanap kung ano yung finish line. Pero sa Panginoon, gusto niya kasi ano kapag may sinabi siya sa atin, by faith, kapag hinakbang natin forward yung ating mga paa sa pagsunod, sa unang hakbang pa lang, doon pa lang natin makikita yung kasagutan at ang dahilan kung bakit. So, when we obey God, obey muna, tsaka na lang yung reklamo. So, hanggat hindi ka sumusunod, wag mo munang hanapin kung ano yung solusyon at kung bakit. Sumunod ka muna at sa pagsunod mo, doon makikita ang rason kung bakit. Amen? Amen. Okay. The next slide po, from Pastor Oswald, wisdom from him. Sabi dito, I have chosen you according sa John 15:16. Keep that note of greatness in your creed. It is not that you have got God, but that He has got you. Ito yung the best. Pag tinitingnan tayo ng Panginoon, roaring lion. Hindi tayo parang kuting na powerless. Naiintindihan ng Panginoon kung anong uri ng sangkap ang nilagay niya sa buhay natin. Alam niya yan. Kasi nakalagay sa Awit 139, buong chapter, verses 13 to 14, kung hindi ako nagkakamali. Sabi ni David, lahat ng aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Eh, alam ni Lord. Kaya kung may mga nagsasabi sa iyo na hindi mo kaya yan, siya ba? Parang hindi niya, parang hindi siya swak sa ganon. Ba't alam pa natin sa Panginoon? Di ba? Kaya kung minsan, ang sarap-sarap na gawing sangkap yung mga situation sa buhay, no? Kagaya ni David. Minamaliit ng mga kapatid. Pero wala Pinili ng Diyos si David para maging hari sa thousands of people of Israel. At yung pagkapili sa kanya, hindi according sa kanyang galing, kundi sa tindi ng passion ng kanyang puso na kinilala niya at kinikilala niya ang hari ng kanyang buhay, kalakasan, proteksyon, Diyos ng kanyang buhay, si Yahweh. So, ito po yun. So today, it is my prayer and declaration that talaga namang tanggapin po natin na kung ano yung mga divine assignment natin sa Panginoon, siya mismo ang pumili sa atin. So, tandaan po natin yan, no? Na talaga namang hindi po nagkakamali ang Panginoon kung bakit. May mga particular po tayong mga divine appointments sa Kanya. At sigurado po ang Diyos sa pagpili po sa atin. So, wag po tayong matakot. Wag na po natin pagdudahan ng Panginoon. Sabi nga, this is the last days and these days are evil. Kanina lang, after namin sa barangay, sabi ni Grace Ramos, Pastor, ako dapat yung magpapaalmusal pero hindi na ako magluluto. Punta na lang tayo sa Bugis. Kainan po yun ng mga lugaw, mga tawag dito, tokwa at baboy. Ay, sige, sabi ko. So pumunta kami ni Kuya Jo, sumama kami. Alam niyo, pagdating doon, ang dami naming pinag-pray. Iba-iba ang situations. Ang dami. So, malawak po ang trabaho ng Panginoon. So, kung laging disobedience po yung naghahari sa puso natin at wala tayong tiwala sa Diyos, paano naman po ang marami?
na nangangailangan kay Kristo. Amen? So this is the word of the Lord para po sa atin today. In Jesus' name, amen. Amen. Back to you po, Ate Pia. Amen. Amen and amen. Wow, praise, praise, praise to our God. Talagang isa na naman pong I believe lahat po tayo ay nag-uumapaw yung kagalakan sa ating puso dahil sa napakayaman at napaka malinamnam, sabi na natin, napakasarap na almusal na inihanda po ng ating Panginoon para sa atin sa pamamagitan ng kanyang mensahe na ito. And praise God at maraming salamat Pastor Queenie for obeying the Lord. Yan, to bring this message to us. Alam ko and I believe na ito po ay it's so relevant. It's so ano ba yon talagang sa panahon natin ngayon kailangan natin ito. God knows just what we need. Uh, uh, Tumutugon siya sa ating mga pangangailangan na in a way na even tayo kung minsan nga we cannot imagine and minsan surprise, di ba? God is a God of surprises. Kaya praise to God na nandito po tayo and now we are ready. We are ready to go out to the world uh, and uh, and obey, 'di ba? Yung and do what the Lord wants us to do sa mga divine appointments na nakahanda na para sa atin para sa araw na ito. So it's a challenge. It's a challenge and it's a weapon na yes Lord, handang-handa na kami to face uh, anuman ang darating, 'di ba? Whatever comes our way sa araw na ito dahil ito yung pangako ng ating Panginoon sa atin. Ah, Sige po, meron po tayong nalalabing mga oras para po sa ating panalaginan, our prayer time. So let us all prepare our hearts and minds to lift up to God in prayer yung ating pong mga prayer focus, prayer points, which is, wait lang po, let me just, ay, share ko lang lahat-lahat of God ng mga concerns na idudulog namin sa inyo, Lord. Maraming salamat because we believe it's already a done deal to you and help us now, oh God, to just trust that yung the best. You always have the best in mind para sa amin at bilang kasagutan sa aming mga panalangin. So we give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen. 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 Okay, so mga kapatid, unahin na po natin yung ating mga panalangin for the nations and the governments. So ayan po nasa screen yung mga bansa na atin pong ipinapanalangin. Of course, yung continuous conflicts at alam natin na ito it's been going on for years. Pero yun nga, katulad ng natutunan natin ngayong umaga, walang imposible sa ating Panginoon. And He is always in control. He has His own perfect time and perfect way. At tayo naman ay naririto upang ipagpatuloy ang gawain na ito ng panalangin sa mga bagay na nangyayari sa ating mundong ginagalawan. So let's continue to pray for these countries, Israel, and all the other surrounding countries around Israel, Ukraine and Russia. Siyempre yung ating bansang Pilipinas, kasalukuyan ay nagre-recover sa mga bagyo na nagdaan at alam natin na sa gitna ng mga unos na ito sa buhay,
ay laging kasama natin ang ating Panginoon. Sama din natin ang mga countries sa Amerika, Canada, Australia, yung Africa, yan, napakarami pong mga nangyayari din dyan sa mga lugar na yan. And the rest of Asia, Cambodia, Thailand, India, and Pakistan. At if there's anything that comes to mind na ibinubulong ng Holy Spirit sa atin, and at this time, isama na rin po natin sa ating panalangin and allow the Holy Spirit to lead us as we pray. So, sige mga kapatid, for 1 minute, tayo pong lahat ay sama-sama. Let's all unmute ourselves. Let our voices be heard and let us bless the heavens with our prayers for the nations and the governments. For 1 minute po, tayo Our pong most lahat gracious sama-sama Heavenly ngayon na Father, po. we come to Hallelujah. you this wonderful Yes, Lord, day. Father God. Yes, Patuloy, Lord. Panginoon, ang aming panalangin, Lord. Nililip Itinutulong up namin namin sa ang inyo, aming bansa, tinataas ang lahat Panginoon. ng mga bansa, Ika, Panginoon. Ang mga leaders ng mga sa bansa. Panginoon. Lord, alam namin, you have a very Dalangin good ko naman plan kay and purpose, Panginoon. Thailand at When ang you created the world, oh God, Cambodia, Panginoon. at and alam namin, Lord, that Huwag po ninyo hanggang ngayon, kahintulutan Lord, na you are still very hindi much in magkapatid. upon all your creation, oh God. Yung peace, So, Panginoon, Lord, we are kapayapaan, ang declaring hiling your namin, peace upon all kapayapaan the nations, sa buong bati. resolution of conflicts that are Lahat, still Panginoon. ongoing, oh God. Alam namin, darating ang araw, O God, na ang lahat ng mga ito, Panginoon Lord, ay matatapos. At ito ay tunay na pagpapakita, pagpapahayag, Panginoon, na ikaw pa rin, Panginoon. You still have the absolute authority and dominion, Panginoon, sa lahat ng mga bansa. Lord, patuloy ang mga taong naapektuhan ng mga sunod-sunod na bagyo sa ating aming bansang Pilipinas. Samahan niyo sila, O God. Tulungan sila, Panginoon Lord. Kayo po ay nakakaalam kung anong kanilang mga pangangailangan. Padala kayo, Panginoon, ng mga tutulong sa kanila, Lord. We bless the rescuers, we bless the charitable organizations, O God, na nag-reach out sa mga taong ito na nasalanta at naapektuhan, Panginoon, ng mga bagyo. Lord, thank you because we believe you are a God who can do all the possible things, Panginoon. And we thank you for that. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Isunod po natin yung ating pong prayers for the mountains, the pillars of society. And today we are focusing on the family. Isama po natin sa ating panalangin ang bawat pamilya na kinabibilangan natin, whether it be biological families or spiritual family, extended families, every family that is represented here, and all the families in general. Isama po natin yan at let us declare yung protection ng ating Panginoon sa bawat pamilya. Alam natin yung iba't ibang mga sitwasyon na kinakaharap ng mga pamilya sa kasalukuyan. And of course, alam natin na ang ating kaaway, ang kanyang unang pinupuntirya talaga is yung family. Dahil alam niya kung gaano kahalaga ang pamilya sa ating Panginoon. God is the creator of family. He is the originator and initiator of family. So since the beginning of time, He created yung family. And mahalaga sa ating Panginoon ang bawat pamilya. And so it's so important that we pray and intercede on behalf of the family. Sige po mga kapatid, let us all unmute again for 1 minute. Sama-sama po tayo at manalangin on behalf of the family. For 1 minute po, tayo pong lahat sama-sama. Mag-unmute po tayo. Ngayon na po. Hallelujah. Yes, Lord, Father God, we thank you for our families. We thank you, Panginoon, Lord, that yung
kami po ay inilagay mo sa mga respective families namin. And we know, oh God, it is not an accident. You have a purpose. And so help us, oh God, Lord, that through the discernment of your Holy Spirit, oh God, ay makita namin, Panginoon, ang purpose na iyon, Lord. Help us, oh God, to obey you, Panginoon. Obey you, Panginoon. At gawin namin na ang mga pamilya namin ang unang ministry namin, oh God. We pray for every member of our families, those who are represented here and even those who are not, the family in general. We pray, Panginoon, na bawat pamilya ay makakilala sa inyo, O God. At bawat miyembro ng pamilya, ang mga tatay, ang mga nanay, ang mga anak, O God, even the extended family members, and also our spiritual families, Panginoon Lord. Talagang ang lahat, Panginoon, ay tunay na magkaroon, Panginoon, ng isang malaliman na relationship at kaugnayan sa inyo, Lord. Thank you, Panginoon, that you love the family at mahalaga sa inyo, Panginoon. Thank you for this opportunity na ibinibigay mo sa amin upang kami patuloy na nananalangin para sa bawat pamilya. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay po, so isunod natin yung prayers for healing. So, hilingan po natin si Kuya Virgil. Are you able po to pray para po sa ating mga kapatid na Sige mayroong po. karamdaman? Okay, sige po. Ngayon na po, Kuya. Thank you po. Our most gracious Heavenly Father, hallelujah, Jesus Christ, hallelujah, Holy Spirit. We come to you this wonderful day, praising you and thanking you, especially for the words that you have given us through Pastor Aquini, Lord. Now, Lord Jesus, we lift up our brothers and sisters who are sick, who are infirm, who have ailments, who have diseases, O Lord. Yes. Touch each and every one of them, O Lord God. We know that you know each problem that they have. You are our omnipotent God. You know the solution. You are the only solution that we have, O Lord. Your miracles and wonders and the healing that you will do to them, O Lord. Touch each and every one of them who are sick with their heart, O Lord. Give a good pumping heart for them, O Lord. All those people with their brain ailment, O Lord, their mental health, Lord, give them the right cells that will function normally, O Lord God. Yes, Lord. Likewise, with the people with high blood pressure, O Lord, Mm. normalize whatever you can do, O Lord. You know that you are a working God. You will do everything just to normalize all these blood pressures that they have, O Lord God. Lord Jesus, we pray for those with back pains, those with arthritis, those with gout, O Lord, those with high uric acid, O Lord. Normalize all these things, O Lord. Reverse, O Lord, reverse the situations that they have, O Lord. We know that you are a working God, you are a promise keeper, O Lord Jesus. You will Yes, do Lord. everything just to heal them, O Lord Jesus Christ. Lord, we are praying also for our Pastor Ni Carl. Thank you that she's out of the hospital. He's out of the hospital. Lord, restore Amen. whatever you have to give him, that he may be able to praise you and thank you again, O Lord, on what you have done on his life, O Lord. Give him all the strength and give him all the powers that he needs, that he may be able to continue the preaching that he has been doing, O Lord God. We pray for Sister Babes and for Brother Joe, O Lord. Touch them, O Lord, that everything will be okay with them, O Lord. Heal them, O Lord, on whatever sickness that they have. Lord Jesus, we do not forget to pray for our sister and Pastor Bida. Thank you that she arrived there in UK with your blessings and with your guidance and protection, O Lord. Thank Yes. you for each and every one of us in this platform, O Lord.
Bless Sister Pinette, Pastor Rory, Pastor Queenie, every one of us, O Lord. Amen. Na-mute po kayo, Kuya Virgil. Ay, tapos na. Okay, sige po. Amen. Tuloy-tuloy po tayo. Sa atin pong susunod na prayer point ah, for the church and the ministries. Pwede pong hilangan natin andito pa po ba si Pastor? Wait lang. Ay, nakalabas na pala. Ah, si, wait lang po. Ayan. Sister Flora, are you able po to lead? Ito pong for the church and the ministries. Pwede po kayong mag-lead dito sa prayer na to. Pwede po, Sister Flora? Yes po. Ay, okay po. Salamat po. Sige po, Sister Flora, pakilid po kami sa ating pong prayers for the church and the ministries. Ngayon na po. Thank you po. Okay po. Father God in heaven, we thank you, Lord, that we can always come to you at any time. And so, Lord, we are here once again today, bringing to you the church and the in behalf of the churches, ourselves here in heaven. We want to say sorry, Lord, for the things that sa lahat po ng kakulangan ng churches, Lord, in the ministries. And we ask for you, Lord, we thank you for establishing the churches wherein all of those who are spiritually sick, they can go and ask for spiritual healing. And so we pray, Lord, for all those pastors, deacons, church leaders, and members that each of us will always be available and willing, Lord, to be on your ministers to those people, Lord, who needs to hear your word, who needs to hear the gospel, and to hear that you are the only one who can save hope. And so, Lord, we just ask you for all the churches and even the ministries. Bless each and everyone, Lord, who you appointed to lead the churches, Lord, especially the pastors, that you will grant them, Lord, the anointing of God, power and wisdom of the Holy Spirit to be a practice in every time. That no one among us will use our human powers, but we will all depend on you of Holy Spirit. How, O Lord God, to do the things you want to do, especially, Lord God, in the fulfillment, in particular, for the fulfillment of the so, Lord, let it be, Lord, that the churches will be involved in the lives of all the people around, not only to our families, but to everyone whom you have entrusted to us in the name of Jesus. At Lord, mayroong natin pagpupula, kung mayroong natin pagpapasama. Ama, ayaw po ang magtuwid ang punato sa mga kakulang. At Lord, for every need that we have, Lord, starting from the pastors down to the ministers, may you please provide. And Lord, for everything that you want us, may you help us to always depend on you because on our own we can daily live. And Lord, once again, truly we want to ask you, Lord God, to bless each and everyone of all the churches, only in the Philippines, for and let it be, Lord, that the churches will flourish despite all of that, all the calamities that is happening around the world.
the flag and the water still be depend on the and that the church's communities can go on and flourish and be victorious for God's glory. In Jesus' name I pray. Amen. Amen, amen, amen. Sige po, before we ask Pastor Queenie, kayo na po yung mag-Thanksgiving prayer pass at saka yung benediction. Pero meron po ba tayong mga birthday celebrant or happy anniversaries? Meron po ba? Anyone celebrating today so we can pray for you? Wala po yata. Okay, so sige po, Pastor Queenie. Sige po. Okay po, thank you. With the benediction na po, Pastor. Thank you po. Okay. Panginoon, salamat for today, O Lord, sa privilege, Panginoon, Yes. na maibida ang dakilang pangalan mo, Jesus. And thank you, Holy Spirit, sa unity. Unity, Panginoon, ng Espiritu na kami ay nagkakaisa, Panginoon, sa iisang layunin. Lord, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, Panginoon, ngayon sa platform. Regardless, Lord, kung ano po yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Maybe some of us, O Lord, dito sa platform, mayroong sakit o karamdaman. Just allow them, Lord. Allow us to experience, Lord, your healing touch, your miracles, O Lord God, that supernaturally, kayo po yung source ng isang uri ng kagalingan na hindi kayang i-explain, Panginoon, ng science. Lord, through your word, it is my prayer and declaration, Panginoon, na ang bawat mga salita mo na binabasa namin, talagang nararamdaman ng aming mga buhay, Panginoon, ang siyang magsisilbing buhay, sustaining grace sa anumang uri ng sitwasyon na aming nilalakaran, Panginoon, sa buhay na ito. Lord, bigyan niyo po kami lagi ng kababaan ng loob to obey you. Ipagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, na isang uri ng puso na marunong mas sumunod, Panginoon, at teachable heart, O Lord God. At tulungan niyo po kami na lagi pong pagkatiwalaan ang inyong nais at layunin sa aming mga buhay without any complaints, O Lord God, and doubts, Panginoon. Lord, magpakilala pa po kayo ng mas malalim sa amin so that walang agam-agam, Panginoon. Mabilis po kaming tumugon at tutugon sa anumang ministries, sa anumang divine appointments na binibigay po ninyo sa bawat isa sa amin. Pinapasalamatan din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga panalangin na idinulog kanina, Panginoon. At sa inyong mga kamay, Lord, we are so excited na malaman at makita yung mga answered prayers, Panginoon. Yes, And Lord. Lord, today, as we go and make disciples of all nations, Holy Spirit, be with us. At dalangin ko din, Panginoon, kung may mga nangangailangan ng provisions, Lord, sa finances. Lord, ipagkaloob niyo, Panginoon, dahil naniniwala po kami na kayo po ang tatay na kailanman hindi nagkukulang at hindi nagpapabaya sa pangangailangan ng inyong mga anak. Maraming salamat, Ama, sa buhay ni Ate Finet na siyang nangunguna, Panginoon, ngayon at ni Pastor Rory para po sa Yes, day, Lord. Panginoon. International and Ate Vida May na nandyan ngayon sa UK, Panginoon. More power upon her. Talagang hayaan mo, Holy Spirit, that physically, emotionally, mentally, spiritually, kabuuan ng kanyang pagkatao, Panginoon, ay mag-aapoy ng inyong kapangyarihan, Holy Spirit. Ang daming trabaho, kaya hayaan mo na kung ano po yung meron si Ate Vida na nanggagaling sa inyo, anointings, Lord, ma-impart sa mga taong nakakatulong niya, nakakatuwang para sa mission sa ibang bansa at sa mga lugar kung saan niyo po siya dadalhin. Ipagkaloob niyo po yung pag-iingat sa kanila, Panginoon. At yung supernatural joy na nagmumula sa inyo as they serve you
Jesus, through your people around the world. Grabe. Thank you, Lord. And this Yes, is my prayer and declaration. So, Lord, in your name, Jesus, by the power of the Holy Spirit. Amen. So, Amen. daybreakers, mag-on cam ako. Yan. Yan. Sa lahat na nandito ngayon sa platform, damhin po ninyo, tanggapin ng buong buo yung pagbuhos, pakikialam ng banal na espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Damhin din po natin ngayon ang holy visitation ng banal na espiritu sa ating mga tahanan, sa ating mga personal na buhay, sa ating mga rooms kung saan kayo nakahiga, kung ikaw ay may sakit, receive total healing and restoration for our God at tanggapin natin yung buong-buong kapangyarihan na mayroon ng Diyos para sa ating lahat. Receive in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Receive. And Amen. Amen.